Breaking news kabayan! Kinumpirma ng isang Israeli official na humiling ang Hamas ng ceasefire na maaaring tumagal ng hanggang 7 taon bilang tugon nila sa pinakabagong hostage at ceasefire proposal mula kay US Special Envoy Steve Witkoff. Ayon sa ulat ng Ynet, naglalaman ng ilang pagbabago ang naging tugon ng grupo sa proposal. Kabilang na dito ang paghingi ng matagalang tigil putukan, kumpletong pag-atras ng IDF mula sa lahat ng teritoryong sinasakop mula pa noong Marso, pagkansela sa bagong sistema ng pamamahagi ng tulong sa Gaza at pagbabalik sa dating mekanismo ng aid distribution. Isang source na direktang sangkot sa negosasyon ang nagsabi na isa sa mga layunin ng Hamas sa mga pagbabagong ito ay ang gawing mas mahirap para sa Israel na ipagpatuloy ang opensiba kung sakaling hindi magtagumpay ang usapan para sa permanenteng tigil putukan matapos ang 60-day truce. Samantala, kinondena naman ng White House nitong Sabado ang naging sagot ng Hamas sa bagong American ceasefire proposal at tinawag itong totally unacceptable at sinabing ang tugon ng grupo ay lalo lang tayong pinapaatras. Hiniling kasi ng Hamas ang mas malinaw at matibay na garantiya na magreresulta ito sa permanenteng pagtatapos ng digmaan. Sa ilalim ng proposal ng US na iniharap ni Steve Witkoff, ang Middle East envoy ni President Trump, parehong titigil sa bakbakan ang Israel at Hamas sa Gaza nang hindi bababa sa 60 araw. Sa panahong ito, may ilang hostage na pakakawalan kapalit ng ilang Palestinian na nakakulong sa Israel. Susundan ito ng mas malalim na negosasyon na suportado ng United States para tuluyang wakasan ang giyera. Matagal nang ito ang pinakamatinding balakid sa peace talks. Bukas naman ang Hamas na palayain ang natitirang Israeli at foreign captives sa Gaza bilang bahagi ng isang mas malawak na kasunduan para tapusin ang digmaan. Pero nanindigan ang Israel na magpapatuloy ang laban hanggat hindi sumusuko ang Hamas at hindi ipinapatapon ang mga leader nito sa ibang bansa. Sinisi ni Witkoff ang Hamas sa pagkakaantala ng usapan. Sa kanyang statement, sinabi niya na ang naging tugon ng grupo ay lalo lang tayong pinapaatras. Dapat daw tanggapin ng Hamas ang framework ng United States bilang basehan ng mas malalim na negosasyon at aniya, pwede natin agad itong simulan sa darating na linggo. Ayon naman sa isang Hamas official na nasa labas ng Gaza, naghain ang grupo ng ilang amendments o pagbabago sa proposal ni Witkoff, partikular sa mga garantiya na tuluyang matatapos ang digmaan. Isang Israeli official ang nagsabing humihiling ang Hamas ng mas malalakas na garantiya na ang pansamantalang tigil putukan ay magiging daan patungo sa ganap na pagtatapos ng labanan na halos 20 buwan nang tumatagal. Bagaman sinabi ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na bukas siya sa isang pansamantalang ceasefire para mapalaya ang mga hostage, malinaw niyang sinabi na hindi niya tatapusin ang digmaan hanggat hindi natutugunan ng Hamas ang mga kondisyon ng Israel. Mga kondisyong tinanggihan naman ng grupo sa ngayon. Naglabas ang opisina ni Netanyahu ng pahayag nitong Sabado na nagsasabing patuloy ang Hamas sa pagtanggi. Patuloy pa ring nagsusumikap ang mga opisyal ng US at iba pang tagapamagitan na buuin muli ang isang kasunduan. Simula nang tapusin ng Israel ang huling ceasefire nila sa Hamas noong kalagitnaan ng Marso. Pero
Hirap silang lampasan ang matinding pagkakaiba sa layunin ng Israel at Hamas pagdating sa digmaan. Ayon sa Hamas nitong Sabado, naghain na sila ng sagot sa proposal na ang layunin ay magkaroon ng permanenteng ceasefire, isang ganap na pag-alis ng Israeli forces mula sa Gaza Strip at tuloy-tuloy na pagpasok ng tulong para sa mga Palestinian na gutom at desperado sa Gaza. Sa paraan ng pagkakasulat, malinaw na gusto nila ng higit pa sa pansamantalang tigil putukan lang na siyang inaalok sa ngayon. Sabi ng grupo, kung magkaayos ang dalawang panig, handa silang isuko ang 10 buhay na hostage at ang mga bangkay ng 18 iba pa, kapalit ng kasunduan sa dami ng Palestinian prisoners na pakakawalan. Ayon sa Israeli authorities, tinatayang nasa 20 pa ang mga hostage na buhay at may mahigit 30 pang bangkay ng mga hostage na nasa Gaza pa rin. Tinapos ng Israel ang 2 buwang ceasefire noong kalagitnaan ng Marso matapos masira ang mga pag-uusap tungkol sa susunod na hakbang sa kasunduan. Muli nilang inatake ang Gaza habang hinaharangan ang pagpasok ng humanitarian aid na tinanggal lang nila nitong nakaraang linggo. Habang parehong matigas ang paninindigan ng Israel at Hamas sa negosasyon, pareho rin silang humaharap ngayon sa lumalakas na international pressure na ihinto na ang labanan. Sa kabilang banda, sa Gaza ay maraming Palestinian ang galit at pagod na sa mahigit 1 taon ng giyera, gutom at pambobomba. Kaya kahit bihira, may mga protesta ng lumalabas laban sa Hamas na humihiling na umalis na sila sa Gaza na pinamumunuan nila simula pa noong 2007. Simula nang muling simula ng Israel ang opensiba nitong Marso, ilang mataas na opisyal ng Hamas sa Gaza na rin ang napatay. Noong Sabado ng gabi, inanunsyo ng Israeli military na napatay na nila si Mohammad Sinwar, isa sa mga natitirang mataas na military leader ng Hamas sa Gaza, sa isang airstrike noong unang bahagi ng buwan. Si Sinwar ay kapatid ni Yahya Sinwar, dating leader ng Hamas na napatay rin ng Israeli forces noong nakaraang taon at itinuturing utak sa pag-atake noong October 7, 2023 sa Southern Israel na siyang naging simula ng digmaan. Samantala, ang mga tradisyonal na kaalyado ng Israel, kabilang ang Trump administration, ay nagpapakita na ng pagkainis at pagkadismaya sa sobrang tagal ng giyera, sa malalang humanitarian crisis sa Gaza na nagbabantang mauwi sa famine o matindi at malawakang taggutom, at sa bantang mas palalawakin pa ng Israel ang opensiba nito laban sa Hamas. Nagsimula ang giyera matapos ang October 7 attacks kung saan pinangunahan ng Hamas-led Palestinian militants ang pag-atake sa Southern Israel na kumitil ng humigit kumulang 1,200 na katao at kumidnap sa halos 250 na karamihan ay mga sibilyan. Sa matitinding airstrikes ng Israel sa Gaza, mahigit 54,000 Palestinians na ang nasawi, ayon sa Palestinian health officials, na hindi naihihiwalay kung ilan ang sibilyan at ilan ang combatant. Sinabi naman ng isang Hamas official na hindi nila tinanggihan ang offer ni Witkoff at tinawag niyang lubos na bias ang posisyon nito pabor sa Israel. Ayon kay senior Hamas official Bassem Naim sa panayam ng Reuters, hindi tinanggihan ng grupo ang ceasefire at hostage deal na iniharap ng US Special Envoy na si Steve Witkoff. Sa halip, giit niya, ang naging tugon ng Israel sa proposal ni Witkoff ang hindi akma sa mga napagkasunduan na ng grupo.
Dagdag pa niya, hindi patas ang naging posisyon ni Witkoff sa grupo at nagpapakita ito ng complete bias pabor sa Israel. Ikaw, kabayan, anong tingin mo rito? Pabor ka ba sa plano ni Witkoff o mas pabor ka sa inihahain ng Hamas na 7-year ceasefire?